Nawagan si CJ ng dasal at tulong para sa mga biktima ng bagyo. Ibinahagi rin ito ang mga non-government organizations na kanyang sinusuportahan kung saan maaaring magpadala ng tulong ang ating mga kababayan. Jenna De Juan, IBC News. Ingat-ingat po tayo at syempre yung mga kababayan po nating may extra naman, baka pwede rin pong tulungan natin. Yung mga kababayan po nating talagang sinalantan ng bagyong Christine at mukhang patuloy na nananalasa po sa Kabikulan at mukhang parating pa rin dito sa atin sa Metro Manila. Anyway, 63 days na lang po at syempre, Pasko na. At yan po ang lahat ng mga balitang aming tinutukan ngayong Miyerkules. Ako po si Julio Segovia. Ako naman po si Princess Jordan para sa mas pinalakas pa naming pagbabalita. Maaari niyo rin kami samahan online sa Facebook, YouTube at sa ibctv13.com. O kaya naman ay pakinggan ang karagdagan pang mga balita at impormasyon sa D1 1206 AM Radio. Ako naman po si Zarina Lusuegro kasama ang buong puwersa ng IBC News. Muli po kami magbabalik bukas. Ito ang Tutok 13. Kaibigan, are you getting confused with all the fake news? IBC 13 will guide you with steps to determine fake news. Check the source. If it's reliable, take a background check on the site, its writers, and its mission. Check the credibility of the author. It might get Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi, sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilisang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Supplies at precautionary measures sa daraanan pa ng bagyo, ipinahahanda na ni Pangulong Marcos Jr. Pagpapakawala ng tubig sa ilang dam, ipinag-utos. Agarang pagtulong sa rehiyon ng Bicol, iniatas ni Pangulong Marcos Jr. Supply ng bigas, nananatiling sapat sa kabila ng mga pagbagyo. Health Department, pinaalalahanan ng publiko sa banta ng leptospirosis. At Animal Rights Group, may paalala sa fur parents ngayong bagyo. Una po sa ating mga balita, agad pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto ng Bagyong Christine at umalalay sa mga apektado nito. Yan ang bansang o Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng pagbaha bunsod ng pag-ulan dahil sa Bagyong Christine, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga dam sa bansa.
Ang direktiba niya, unti-unting maglabas ng tubig sa mga dam sa Luzon area sa kabuuan at gawin ito habang wala pa sa high level ang sukat ng mga dam. Ayon sa Pangulo, inaasahan na kasi na mas titindi pa ang buhos ng ulan sa paglandfall ng bagyo na inaasahan mamayang gabi o bukas ng umaga. Pero dapat anya itong planuhin ng mabuti para masiguro na walang mapipinsalang komunidad sa gagawing hakbang. What can the downstream communities tolerate in terms of additional water? And do that and try to release that amount, just that amount. Na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, hindi ba yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. Nagbigay direktiba rin ang Pangulo sa agarang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Bagaman hirap na sa ngayon na pasukin ang ilang lugar dahil sa baha, tiniyak niya na makararating ang tulong sa mga nangangailangan. Pag lumalayo na sa Bicol na Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. Give all the warnings that we can give. Evacuate as many people as we can. But we really have to just batten down the hatches for a day. And make sure that everybody has what they need. Everybody has the emergency supplies. Meron silang ilaw, meron silang tubig. But maybe we'll have to shut that down. Pero wag na sana tumagal masyado. But in the meantime, mag-isip na tayo how we are when we can go in with our equipment for the public works. Ayon sa DSWD, nasa 2 milyong family food packs na ang nakapreposition sa mga apektadong lugar at nakapagsagawa na sila ng distribusyon kahapon. Bukod sa pagbibigay ng tulong, pinatitiyak rin ng Pangulo ang mabilisang aksyon sa rescue sakaling kailanganin. Katunayan, sinabi ng Department of National Defense na handa na raw i-activate ang mga EDCA sites sakaling kailanganin ng